ito malaman mo if nagche-checking ka sa dyan ng ganito or dapat mong magamay ito bago ka mag-check dahil paano ka mag-check hindi ka syempre alam tanongin mo yung gine-check mo tama gari pag sinabing tama na hindi mali pala mahirap naman yan nag-check na hindi mo din alam kaya dapat oo ka lang ng oo ito kasi dapat matrabaho mo muna bago ka mag-check para kung sakali kahit ako sabihin mo ako'y tamad ay oo tapos na yan ang gagawin mo muna dito tayo sa ito tapos na to katulad nito output bat anong output bat ito yung mga monthly na pinag-i-issuehan mo ng 2-3 ng SI ilalagay mo dito katulad nito nung September meron akong inisyuhan ng SI na na dalawa sa JJC sa buong buwan ng September ito lang yung meron ako dito ko lang siya ilalagay sa buwan na to so anong purpose ng paggagawa ng output bat i-versus mo siya dito sa input bat anong input bat ayan naman yung expenses mo nasa ang September ayan input bat anong pinagbabangga mo dyan 12% ni purchase at 12% ni sales ayan yung 7,496 ima-minus mo ngayon sa 12% 12% ni purchase ibabangga mo sa 12% ni output bat ayan nasa 12% ari 4,440 yan ito naka ano na siya dyan naka formula na ito yung 12% ni sales tapos ako naman ang ginagawa ko para maipasok ko to dito ini-equal ko siya dito pipindutin ko to tapos ito automatic dito na siya nag-leading ngayon paano naman ba't naman nangyari yun ito na ang VAT mo ng pang September negative ka mas malaki yung expenses mo kaysa sa sales ano mangyayari dyan pag negative di parang wala kang babayaran na tax kasi mas malaki ang kain mo ng mas malaki ang gastos katulad mo kay Fronteg ngayon wala kang puro ka gastos wala kang binabayaran sa VAT pero pinafile pa rin yun pero as expenses expenses lang walang tax walang binabayaran tax bas parang nag-ano ka lang nag-encode ka lang ng nag-file ka lang ng expenses nag-file lang ayan don't save so ano nga naman ang kasamahan nito pag nagawa ka nitong output bat at input bat na to ang input bat ang kasama mo ay arang ginagawa ko yan ini-scan ko lahat ng resibo pipicturean ko isa-isa yan. Hindi ko marami akong, ang lagi mo lang kukunin lagi, itong may mga batable. Hindi mo pwedeng kunin ang non-bat, yung mga sulat papel at saka yung Basta yung may computation lagi ng 12%. Saan yan naman isesend? Sa accountant. Pero kung ikaw ay magpapa-under sa Korea, isesend mo muna to sa Korea lahat ng files mo bago mo isend sa accountant kasi i-check pa nila. Yan, lahat yan resibo naka-scan yan dyan. Kaya tuwang-tuwa tong si Mian. 12% ito naman ang ating inaaral input-output bat oo yan yung quarterly na laging inaano ni boss na ang laki ng binabayaran na 2500Q ilalagay mo lagi output bat input bat output bat 2500 quarterly tapos input bat quarterly. So, ibig sabihin naman ito, bago ka makakuha ng input bat, marami pa din itong sangay. Bago ko makuha yan. Nasa na 2020? Bago ko makuha itong mga pinapile ko na to, itong purchase na input bat na to. Yan, bago ko makuha. Yan, sama rin yan. Di ko inuumpisahan sa paggagawa ng ayan, summary of expense report. Katulad niyan. Yung voucher natin, yung mga cash report, ini-input ko yung buong buwan din eh. Yan.
Dito ka magsisimula. Kailangan mo i-input yan. Ang ginagawa ko na, para hindi ako matambakan, araw-araw ako nag-i-input. Ilalagay mo dito ang CB date, CB number. Yan. Payee. Sinong payee mo? Halimbawa, ito. Si nagpagasi ang H100. Ilalagay mo ang TIN. Automatic. Ito ay pang bawas mo na ng input bat. Basta nandun na yan lahat. Tapos pag tapos ka na, buong buwan ng September, sasalain mo uli siya dito. Ito naman, total VAT and non-VAT. Hindi sama-sama mo na siya dito, yung may mga VAT. Pulahan mo na lang yung may mga non-VAT kasi hindi naman yun na-i-file. Kasi wala siyang 12%. So, pagkatapos mo naman makuha ang non-VAT at VAT, salain mo naman sa Batable. Ito na yun. Yan na yun. Yan. Ang kinukuha ko lang dito, yung puro may mga VAT. Kaya kung mapapansin mo, may VAT, may 2307. Pinagsasama-sama ko dito. Nakalagay ang ORD. Di isa-isahin mo pa ang resibo. Ang SI, kung anong number ng mga resibo. Yung ano ba katulad dito, may number siya, di ilalagay mo din dito. TIN, company name, address, particulars. E di siya ay H100 diesel. Anong classification niya? Goods. Diesel, food. Mga diesel, food. Yung may mga 1%, goods siya lagi ng goods. Ang services, ayan na yung mga LT, yung mga freight charge, yan ang services. Di ang rental ay yung ano, yung mga naupa ka. Lalagay mo dito. Katulad nito, ang nakalagay sa resibo ni Alay Shell ay 2.5. Paano makukuha ang batable amount niya? E di ang rin gagawin mo, equal, pindutin mo to, itong 2.5, pindutin mo ang divide, tapos 1.112. Ayan, nakuha mo na siya. So, paano mo uli nakuha mo na yung ilagay mo na lang din dyan ang amount? formula sa notebook. Input back formula. Input back formula. Invoice amount. Invoice amount. Okay. Invoice amount. Tapos, divide mo siya sa divide 1.112. Tapos, pindutin mo ulit siya. So, paano makukuha ng 12%? Paano? Ito, equal uli. Pindot ka na dito dun sa non-VAT mo. Times mo ang 0.12. 2. Julia, ganyan na siya. Ngayon naman, para malaman mo na tama yung computation mo, slide mo na lang siya dito. Invoice pala reply 2.5. 2.5 pala kanina. Yan, 2.5. Yun, lumabas na. Basta dito, pag kukunin mo lang, invoice amount, divide 1.112. Kukuha ka ng 12%, i-equal mo siya sa batable amount. Batable amount. Batable amount times 0.12. Ito ay 12%. Kapag ano mo lang, 2.5 naman siya. I-slide mo na lang dun sa baba. Ganun ako kumuha ng input bat. Maraming pinagdadaan. Kailangan tama pa yan. Kasi pag hindi, mapapamali ang bayad mo. Tapos ako naman sa 2307, di binabangga ko na lang din doon sa AWT files ko. Kailangan tali din ako. Okay lang sobra ng 0.1 ganun. Kasi gawa ng mga decimal, magkakaparesa mo ng number. Sa formula na rin, katulad niyan, 3423. Dapat ito, tali ito dun sa AWT files ko.
Tapos na.